Magandang hapon po, Mr. Pepito. Ay, magandang hapon din po, attorney. Ayan, magandang hapon po sa inyo, sir. Meron daw nangyayaring singilan, tama po ba, diyan sa eskwelahan? Opo, attorney, hanggang sa ngayon po ay meron pa rin po. Talamak pa rin po. Okay, no? Ako, familiar naman ako, no? Kasi yung mga Parents Teachers Association, halos lahat talaga, if hindi man lahat ng mga eskwelahan, meron talaga yan. Pero ano po bang meron, no? O anong naiiba? Bakit biglang may paniningil diyan sa asosasyon? Ang pinagsimulan po nito, attorney, maliit lang pong problema na pinalaki po nila nitong dalawang school head. Nung umabot sa time na sinabihan ko po yung aming school head na, Sir, baka po pwede naman po kako. Hindi ko sinabi, wag tayo mangulikta. Ang sabi ko lamang po, wag natin ida sa GC. Concern po ako sa mga magulang at saka sa eskwelahan po. Yun lamang po. Tapos nagsama po yung loob nila sa akin, gawa nga parang pinangungunahan ko daw po sila. Ang mga nainis ba sa'yo ay mga teachers or mga co-parents? Mga parents po na miyembro ng homeroom po. Okay. Yun lamang po ang nagalit sa akin. And then tapos sa akin itong treasurer ng grade 4, si Ma'am Jennifer Harkey, na ipatawag daw ako sa office ng aming school head. Okay. Kinabukasan po, nag-uusap po kami doon sa office ng school head kay Sir Alano, yung tinatawag ko nga pong si Mr. Eduardo Harkey. Ang problema po doon, imbis na pag-ayusin po kami nitong aming school head, ay umabot po sa punto na ako ay dinuro-duro, sinigyawan, binantaan. Sabi ko nga maliit na problema, pinalalaki po. At ang sabi po sa akin itong dalawang ito, magreklamo daw po ako kahit saan. Kaya nga po, nagreklamo na po ako sa division office ng Camarines Norte. Ng DepEd? Opo. Okay. Okay naman po yung sa amin ng attorney po doon. Kaya lang po, ang sabi sa akin ng attorney, Sir, kung hindi ka po satisfied po dito sa napag-usapan po natin, pwede mo po siyang ireklamo. Tapos, kinabukasan po, inireklamo ako nitong school head namin ng Anita. Ang pinag-uusapan natin kanina dito is yung singilan. Ano po ba itong sinisingil na ito at magkano? Ang singil po nila doon sa monthly due, 100 yearly. Tapos doon yung 50 pesos na sinasabi nila, parent po. Ang parent po, may bayad, 50 pesos yearly. Yearly yung 50 pesos? Sa magulang lang po yun. Sa magulang? Opo. Okay. Bale total, 150 pesos. Opo. Madami po ba hindi nakapagbayad dyan? Dito po sa school namin, siguro ang nakabayad pa lang po, mga nasa may 30. Ilan po ba yung miyembro niyan, sir? 57 ang estudyante po ng grade 4. Kaya, nung araw-araw niya po ina-update, parang nasasaktan din ako. Yung iba, hindi man nakaka-avail kahit maliit na bayaran. Ang nangyayari po kasi, parang compulsory na po. Hindi na po siya voluntary. Kasi kung voluntary, makapagbagay hindi, okay. Pero lumalabas po, parang compulsory na siya. Araw-araw i-update yung mga nakabayad po. Paano naman po yung di nakakabayad? Di nagkakaroon po ng discrimination. Ganun nga lumalabas. Opo. Alias May, ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon po. Okay, magandang hapon po, Miss May, si Attorney JV po ito. Ma'am, nabanggit ni Shari na isa rin po kayo sa mga let's say nagre-reklamo at dahil yung amount na 150 pesos ay hindi natin mabayaran, sumasapat lang po yung ating kinikita sa pang-araw-araw. Tama po ba, Miss May? Opo. Opo. Ano po ba yung trabaho nila, Ma'am May? Ano lang po, nagtitinda lang po ako ng mga frozen product. Okay, opo, no? So, ma'am, naintindihan namin, no, kung bakit hindi po ninyo mabayaran itong dues ng inyong Parents Teachers Association. Pero ano po naranasan po ninyo dahil dito sa hindi nyo po pagkabayad? Minsan po, kinakapusin po at Okay. Ma'am, alam nyo po ba saan ginagamit itong mga nakukolektang pera na ito? Yun sabi daw po ay dun sa monthly due, napapapunta sa school. Okay, para lang din sa eskwelahan, parang hindi gaanong malinaw pag sinabi mo na kailangan naming mangolekta sa inyong lahat, no? Grade 4, 57. Di natin alam sa mga ibang grade levels kung ilan sila doon. At kung pagsamasamahin natin yan, Shari, syempre malaki-laki din yan. At wag nating baliwalain yung kakayahan ng mga parents dyan, especially pag itinataguyod lang naman yung kanilang mga anak. Pero at least, at the very least, sana man lang malinaw saan papunta tong mga pera na to. Baka kayo, Sir Pepito, alam nyo kung saan napupunta itong mga halaga na ito? Wala po akong nakikitang improvement ng school. Pero hindi po ako nagsasabi na nasa bulsa. Hindi nyo lang nakikita kung saan ginamit itong mga halaga po na ito? Wala bang report kung saan ito po yung nakolekta natin, dito natin ginamit? Walang ganon? Mayroon po ang reporting nila pero nakukulangan po ako. Ang nakalagay doon ay nagbigay po sa teacher pang ng mga bata, pamasahe, parang ganon po. Okay. Hindi kasi ako, Sharon, hindi naman ako member ng Parents Teachers Association.
Pero I think sa mga ganyang mga eskwelahan, hindi ba dapat voluntary yung mga ganyang mga collection? Okay, kasi yung membership naman yan, hindi naman yan yung pwede bang maging member ako dyan? Naging member ka lang naman dyan kasi may anak ka talaga sa eskwelahan. Opo. Okay, at para maging maayos yung pamamalakad, alam ng concern ng mga guro, alam yung concern ng mga parents, meron tayong asosasyon. Pero to the point na kailangan mo magbayad, parang hindi naman maganda yon. Base po dito sa group chat, nilalagyan nila ng 150 pesos paid, 150 paid. Ayan, ito yung mga magulang na nagbabayad na. Okay. Parang pinapamukha talaga sa inyo na yung itong mga to hindi pa bayad. Opo. Kawawa naman po. Kung wala kang pangalan dyan, malamang sa malamang, Hindi ka pa bayad. hindi ka pa bayad. Yes. Oo. Pero para po sa kanila, hindi daw po yan matatawag na discrimination. Sabi ng dalawang school head. Opo. Andas nga po sir, kung mag-donate sila, di ba yung mga magulang na nagkukusa. Opo. Pero kapag kunyari, ayan po construction worker, yung mga vendor na sapat lang po ang kinikita, mahirap pong... At imagine mo naman, Shari, no? May mga magulang dyan, hindi lang naman iisa yung anak mo na Tama in-enroll mo dyan sa isang paral. Paano pag tatlo? Mas malaki hamak. Etong babayar, times 3 mo yan. Opo, Kung yun nga po. gaya ni Sir Pepito na nakukulangan daw, hindi man nakikita yung halaga na ibinabayad, talagang magrereklamo po talaga. No? Si Sir Gilbert Sadsad, magandang hapon po sa inyo, Sir Gilbert. Magandang hapon din po sa inyo, Attorney JB. Sir, itatanong lang po namin sa inyo kasi nakarating po dito sa tanggapan ni Senator Raffy, meron daw sa pilitan na pangungulekta ng tinatawag na annual dues registration fees sa isang Parents Teachers Association dyan sa Camarines Norte. Nakarating na po ba sa inyo to at nangyayari po ba talaga to? No? Pwede ba yung mga ganitong koleksyon? Unang-una, nakarating na po yan sa aking kahapon. Immediately, I called the superintendent ng Camarines Norte at pinatawag niya nga po yung school head at pina-issuehan natin ng memorandum yung school head na itigil ang ganitong koleksyon. So yan po ang ating action kahapon at akin namang side sa pagbalik ko sa Bicol kasi meron kaming activity dito sa Maynila. We will organize an investigation committee para po makita natin kung ano ang pinaggagastahan ng ganyang pera at bakit sila namimilit magkolekta. Yes. At least, no, Director, maganda po at narinig namin mula po sa inyo ang directive, no, nagmumula po sa DepEd na itigil yung ganitong paniningil. Yes. At maganda rin po na may plano po na investigahan, i-audit natin kasi kung ilang taon nang nangyayari pa lang yung pangongolekta na yan, ngayon lang na may naglakas loob at nakarating po sa inyong tanggapan, kailangan natin pong malaman saan ginamit ang pera, nakikita ba natin, at kung malalaman na illegal pala yung pag-collect na yan, dapat ibalik yung mga nasingil na nila noon. Opo, at asahan niyo po na pagbalik ko ng Bicol, we will create a committee na pupunta dyan sa school na yan at nang malaman natin kung ano ba talaga ang ginawa ng paaralan at ng official ng PTA para sa ganung bagay. Yes, pero Director, no, meron na po bang feedback sa inyo galing dito sa Parents Teachers Association na yan, sa eskwelahan or sa kahit sinong representative nila na parang kung i-justify nila yung kanilang collection? So far wala pa po, attorney, kasi kahapon pa lang na nakarating sa akin, but meron tayong nalaman na pinatawag na pala yan sa division office. Yun nga nabanggit ni Mr. Pepito na nag-usap na sila sa division with the lawyer ng division office. Kaya po ang gagawin natin para mas malinawan din kami, gagawa tayo ng investigasyon. Okay, yes po. No? Nabanggit lang din kasi kanina ni Sir Pepito, parang umabot pa sa barangayan. Opo, sir. Etong mga pangyayari po na ito. Sana po, Director, makatulong din tayo. Makita natin, no? Malaman natin kung ano talaga yung tunay na nangyari at kung may pagkakamali na nakumit. Opo, hindi ko po alam yung na barangayan sila, but that will come in pag
tayo ay nagkaroon na ng verification and investigation sa paaralan nila. Ang party list na masasandalan, AXIS! Sir Gilbert, matanong lang po namin, ano po ba ang panig po nung teacher po patungkol po sa insidente? And ano po ang naging action po ninyo after po ng incident, sir? Actually, madam, ang nakausap natin kahapon Yes, ay sir. ang superintendent at ang school head. Sinasabi nga na ang parents daw po ang nagkokolekta at ang sabi ko naman, parents or sino man ay ipatigil na yan at nang matingnan natin kasi hindi naman kailangan talagang mandatory. Kung sino lang ang may kakayahan magbigay, yun lang. Kaya atin pong kinausap ng personal ang school head na itigil. At nag-issue nga ng memorandum of stoppage ang Division of Camarines Norte sa school head na itigil ang collection. Okay, opo, no. Malinaw po, Director, no, itigil ang collection. Pero kung may mga parents na gustong magbigay, no, bukal sa loob nila, wala naman pong problema. Pero wag po nating pilitin yung iba. Okay, kasi nasilip ko lang po yung screenshots ng kanilang conversation kanina, parang pati yung GC na yan. Parents Teachers Association, which is dapat cordial, no, yung mga pag-uusap diyan parang mainit, no. Hindi na achieve yung purpose kung bakit tayo may ganyang klaseng mga association. So mabuti po, no, Director, na nabanggit po ninyo kung saan nanggagaling din ang DepEd, ang mga investigasyon, ang mga kailangan natin pong gawin. At para maging malinaw sa lahat ng mga parents doon sa eskwelahan, no, ni na Sir Pepito, ni na Miss May, meron pong memorandum ang ating Department of Education. Ipinapatigil, okay? Ipinapatigil na po ang pangongolekta para dyan sa eskwelahan or dyan sa asosasyon na yan, no? And of course, dahil dyan, syempre walang diskriminasyon, no? We don't entertain, we don't tolerate po itong mga ganitong klaseng discrimination, no? Regional Director Gilbert Sadsad, maraming salamat po sa inyo. Umaasa po kami, Director, sa patuloy po ninyong pag-imbestiga dito at baka may mga eskwelahan pa dyan sa Region 5 na may mga ganitong polisiya. Mabuting ilapit nyo na rin po kay Director Gilbert Sadsad kasi nakita nila na may mga ganito palang pangyayari. Yes, Attorney, we are willing to receive complaint from parents na merong gumagawa ng similar activities sa paaralan na yan. Okay, mailinaw lang po natin, Sir Gilbert, no? After, kasi kapag nalaman po ninyo na ongoing pa rin po itong pangungolekta po ng, from parents, meron daw po kayong binigay na warning, no, doon sa teacher or sa school po after the election po, election ban. Yes, I already told the superintendent in the school head na after election, lifting of election ban, we will be moving, we will move out the school head para kung sakaling ongoing ang ating mga verification ay hindi niya ma-influence ang ating mga mag-iimbestiga. Ayun, sir. So, okay po kayo dun, sir. Possible po na matanggal po siya doon sa school po na yun para hindi nga po maging ang investigation. Maka-influence doon sa Yes gagawing po. investigation. Para sa akin po, okay po yan. At saka itong pong si Eduardo Harque, ito po din ang inaano ko na sana mailipat din ito kung po pwede po. Yes, sir. Kaya nga po, paiimbestigahan po ni Regional Director Gilbert Sadsad, no, yung kaso po na ito para maging patas po tayo, no, sa parents, ganyan din po sa mga teachers sa insidente po na ito, Sir Pepito. Okay po. Okay. So, Sir Gilbert, meron po ba kayong mensahe para po sa mga paaralan po sa Region 5 patungkol po sa insidente po na ito, Sir Gilbert? Honestly, every regional meeting, lagi nating inuulit sa ating mga superintendent na huwag magpapakolekta at huwag magpilit magkolekta, lalong-lalo na sa mga magulang na hindi nakakabigay. Kung sakali man na meron silang mga proyekto, yun lang pong may kakayahan at willing na willing magbigay. Yung hindi po makakabigay, wag pong pipilitin at wag ipapahiyain. Yan po ang ating panawagan sa lahat ng mga school officials sa buong Bicolandia. Okay, tama po yun, no, Director, kasi especially, no, we want to avoid any form of discrimination. Etong insidente po na ito ay naipagbigay alam na rin po sa DepEd NCR. Ayon po yan kay Yusek Malcolm Garma and
close monitoring na po ang ginagawa nila sa sa kaso na ito, sa eskwelahan at sa mga involved dyan sa Parents Teachers Association po. Maraming salamat po, Regional Director Gilbert Sadsad ng DepEd Region 5. Maraming salamat din po at welcome. Okay na po ito. Okay, masastop na po at actually may memo na po and narinig nyo naman po yung panig po ni Regional Director. Ang mahalaga lang po na stop na po natin ito, sir, and kakausapin po natin sila Regional Director after the show pa po, no, para po mag-monitor pa po. Opo, and yung pamasahe, sir, huwag po kayo mag-alala. Kakagawin po namin, sir. Maraming salamat po. From time to time din, sir, kami po ay tatawag sa inyo. Opo. At kung meron man pong nangyari doon or ginipit kayo, yung anak po ninyo, agad nyo pong ipagbigay alam sa amin, sir. Opo. Okay, sir. Kakampihan nyo rin po kami dito, sir. Malawak na investigasyon po ang gagawin po dyan. Maraming salamat po. Salamat, sir. Magandang hapon po. Okay, maraming salamat.